bago tayo magpatuloy, may konting lang rundown tayo dun sa sa current hearings ng Senado on the crisis. Mabilis lang. Nagkakaroon ng, nakakailan na, siguro this is the third nitong March 26 nung pagtitipon ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy. Tama ba yan? Ang chairman po nito ay si Senator Win Gatchalian at ang pangalawa pa lang to. At pinag-uusapan dito kung paano i-address yung impact ng lumalalang conflict sa Middle East. Doon sa mga diskusyon, mostly tungkol doon sa National Energy Emergency Response. Naku, nag-walk out si Senator Marcoleta yata kanina. Nag-focus ang committee doon sa paghahanda ng gobyerno para sa mga potential disruptions sa global oil supply, natural dahil sa Strait of Hormuz. Yung ibang mga concerns dito sa langis tulad ng 25-day LPG supply, kasama din dapat dito ang diskusyon sa posibleng magkulang yung petroleum-based na fertilizer, nitrogen, kung di po ako nagkakamali, na ini-import din natin. Natural, merong mga at mayroon din pong walang katapusang mga issue tungkol sa korupsyon. Halimbawa, sabi kanina ni Senator Marcoleta, yung potential corruption sa energy sector ay maihahalin tulad doon sa sa bumungad na topic ng cash deliveries ng 18 ex-Marines sa ilang mga opisyal dahil may posibleng yung daily income ng National Oil Company ay napakalaki. Parang may mga aligasyon ng profiteering na nangyayari dito, gawa na nga ng mabilisang at napakatarik na pag-increase ng presyo ng langis. Nanawagan si Senator Gatchalian ng isang Unified Urgent National Contingency Plan para mapangasiwaan o ma-manage yung economic impact ng oil crisis. May kasama din, of course, may mga testimonya na nanggaling sa Department of Energy. Nako, nasa hot seat ang DOE ngayon. Department of Migrant Workers, yung mga oil company executives, at mga representante ng transport at agricultural sectors para ma-evaluate yung supply chain at yung seguridad nito. So kahit sa ngayon, panahon ng krisis, hindi po nawawala ang mga issue ng korupsyon. Doon pa nga lang sa paglalaan ng pera para hindi masyadong mabigat yung nararamdaman nating kakulangan sa langis, parang lumalala yung kakulangan sa langis. Yung pakiramdam natin dahil nga sa kakulangan ng response ng mga tagapamahala natin sa gobyerno. Tungkol dito sa issue ng ating ng langis. So sa gitna ng lahat yan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-i-impeach sa vice-presidente. I-rundown natin ang current issues na hinaharap nila. Ang mga debate, lalong-lalo na bunga ng last na hearing, ito ngang parang debate tungkol sa right to counsel. Umpisahan na natin na bakit mayroong tila pangingialam sa attorney-client relationship dahil sa pagpapatawag kay Attorney Michael Poa sa pagdidinig. Pupunta naman daw siya at naipaalam naman niya kay Vice Presidente at iniwan sa kanyang discretion kung paano niya i-handle ito. Gayunpaman, kakaiba na ang isang abogado ay sinasamon. Lalong-lalo na current siya na abogado ni VP Inday, pero dati siyang Undersecretary sa Department of Education na humarap na sa Committee on Good Governance. At kung ano ang gusto nilang tanungin doon ay malamang na itanong na dati pa. So dapat kung ki-questionin siya ay tungkol ito doon sa doon sa transcript ng kanyang pagtatawag sa Committee on Good Governance. Yung hindi pag-attend ng legal team naging issue din po, lalong-lalo na yung sulat na ipinadala nila ayon kay Attorney Poa kaninang umaga doon sa diskusyon sa The Spokes. Hindi naman nila intensyon na ma-stress o magalit yung committee, yung Committee on Justice
Pero kailangan nilang ipagtanggol ang karapatan ni VP. Kung tutuloy sila o kung aabisuhan nila or pipilitin nila na tumuloy si VP Inday at umapil din sila doon, unang-una wala rin silang wala rin silang masyadong magagawa. Ang testigo lang naman talaga ay si Attorney Poa at ngayon pa lang siya nagkaroon ng subpoena. Anong gagawin ng mga counsel kung pupunta sila? Wala naman si Vice. At syempre, medyo yung committee ay, kumbaga, without directly saying it, naiinis sila, or hindi naman naiinis, I don't think that's the last word. They take issue doon sa sinasabi na fishing expedition, pero they do not directly address the question of bakit sila nag-i-issue ng mga compulsory processes such as yung issuance ng mga subpoenas and subpoenas luxus tecum, and they should not be conducting a trial. The trial can only be conducted in the Senate. So ano-ano yung mga hiniling nila na mga records? Una, yung SALINs ni VP na sinabi today ng ombudsman, ibibigay nila. So hindi natin sigurado bakit sila kumukuha ng mga SALIN except possibly to show kung may increase doon sa kanyang net assets. Of course, an increase in the net assets does not indicate necessarily any illegal act. So hindi ko naiintindihan kung ano ang value ng mga SALIN dito bilang pagpapatunay na may illegal gains siya. Gains posibleng maipatunay, pero yung illegality ng gains na yon, not necessarily. May subpoena din na in-issue sa NBI para dun sa resulta ng kanilang investigasyon, allegedly ng public threats laban kay Pangulo at sa kanyang pamilya. Pero kung kasalukuyan hindi pa fina-file ng NBI yung kaso, ano ang value ng mga ebidensya na hawak-hawak nila? It is an incomplete investigation. Nagre-request din ang komite ng mga official records daw ng Commission on Audit na patungo sa misuse ng public funds ng OVP at ng DepEd. Ang nakakapagtaka, ang naitala pa lang na notice of disallowance ay yung doon sa OVP na 60 million sa 2022 release ng confidential funds. On anything else, walang iba. And in 2024, kung di po ako nagkakamali, ay nagsoli pa nga ng confidential funds si VP Inday. Mayroon ding issuance ng order granting protective custody kay Ramil Madriaga at malamang mailipat siya. Hindi pa sure kung saan siya ililipat. Kung ang alam ko, ni-request na ilipat siya sa House of Representatives kung sakasakaling may mga issue sa kanyang kalusugan at kaligtasan. So, ano pa ba? Finally, yung major issue talaga dito ay ano ang powers ng House of Representatives at kung sila po ay kino-confine ang sarili nila doon sa powers na ginrant ng saligang batas. So, tingnan natin ang inyong mga katanungan. Explain natin yung mga konsepto na kailangan kailangan i-discuss, ha? Hi K12GM90. Hi Chris, naku, naalala niyo yung birthday ko last year. Nag-birthday kasi ako sa rally. sa harap ng post office, Maraming salamat nga pala, di ko alam kung saan niyo nakuha yung cake. Ang galing niyo. But thank you. Kita-kits Saturday? Punta ka ba Saturday, Chris? Sabi ni I Love Forsaken, natawa ako sa viral ni BBM na nag-walk out sa question. Which one? Which question? Sabi ni Lucky Sprite, parang dalawa ata ang notification ng live. Merong isa pang live? Paano nagkaroon ng dalawa? Dalawa ang live? Actually, dalawa yung channel sa YouTube. Hi kay Winston Santos. Sabi niya, dami na implement ni VP Sara about the position sa DepEd na organize niya very well. Now, pinakikinabangan ng DepEd. Oo nga eh.
Totoo yan. Sabi ni Miss Elena, good evening, have a nice day. Grabe po, napanood namin kanina si Sen Marcoleta. Yun na rin hinala namin na biglang taas benta na yun ay stock na pala nila. Grabe pa hirap ng mga milyonaryo nagbebenta ng gasolina. Sobra naman silang walang awa sa mga kababayan na tama lang buhay na lumalaban sa hirap. 70 pesos ang biglang tinaas nila kaagad. Abay daig pa ang Pinas ang Singapore, sobrang nakawan. Totoo yan. Sabi ni Elena, para po sa amin dito sa Saudi, dami nilang palabas kung talagang may ebidensya sila, pirmahan na nila para madala na sa Senado, intay maleta pa sila uli. Sabi ni Nan, why even her business with her husband? Bakit nasama? Well, usually talaga naman kasama dahil net assets ang pinag-uusapan. So kung yung law office ni Attorney Mans, hindi naman kailangan i-report yung income ng law office kasi kung hiwalay siya na entity, hiwalay po ang reporting nun. Unless kasama nga si VP Inday doon. So ang i-report lang nila ay net assets at saka income derived from that. So ang hindi mo pwedeng i-request yung lahat ng records. Kumbaga, kung kunwari meron kang final na income related to that, pwede yun. Yung hinihingi po ni Congressman Terry doon, nung una, medyo blanket, records daw ng law office. Di natural, nagtataka si Congressman Rufus. So, hindi mo talaga pwedeng isubina ang records ng law office pertaining to your attorney-client relationship, yung mga kaso, and meron din tinatawag na work product kung ano ang na-research nyo na tungkol sa inyong kliyente. Ngayon, kung kliyente ng law office ni Attorney Man, si VP Inday, hindi sila talaga pwedeng maglabas ng kahit anong impormasyon. Merong mga publicly available na records na pwedeng hingin from the Securities and Exchange Commission kung incorporated halimbawa yung law firm. Pero only the public declaration. Ngayon, iba po ang public declaration ng isang corporation sa kanilang income kasi that doesn't necessarily mean that that income is given to all of the partners or kung ano yung distributions doon. So halatang halata na ito rin ay fishing expedition. Bakit isasama ang records ng law firm kung hindi naman humaharap sa kaso yung mga abogado dito? Ang may kaso si VP Inday. So masyadong overbroad yung hinihingi na impormasyon. Sabi ni Strictly, how can they take umbrage sa response ng defense when the actual procedures that they themselves established is suspect? Sa kanila, makakakita ng aligasyon na walang kaakibat na ultimate facts. Ayun nga. So biglang natuto ang tayo, nadamay tayo sa mundo nila at ngayon alam na natin kung anong ibig sabihin ng ultimate facts. Ano ba ang statement of ultimate facts? Well, unang-una pag sinabi mo ng facts, hindi mo na kailangan patunayan or mayroong patunay of their existence. Ano yung ultimate? Yung necessary, yung nagpapatunay of a particular event related doon sa akusasyon. Now, kailangan ultimate and relevant facts yan, ha? Kailangan related doon sa inaakusa. Ngayon, kung facts na yan, most of the time self-evident yan o i-attach mo kung yung ano yung ebidensya of that fact. So, for example, a fact of death is proven with a death certificate. So, yung manner of death can be proven with a medical legal report. Yeah. These are direct evidence. Ngayon, what about accumulation o yung ill-gotten wealth? Okay, wealth madali patunayan with a statement of assets and liabilities, totoo yan. Pero yung fact of being ill-gotten, it needs to be proven. So paano mo ipapatunay, halimbawa, that wealth is ill-gotten? Papatunayan mo yung fact of the crime. Ngayon, kung mayroong current na kaso na nakafile tungo dun sa pag-acquire ng wealth na yon in an ill-gotten manner, i-attach mo yung facts, yung pruweba na yon o yung ebidensya nun. So for example, kung ill-gotten yan, how is it ill-gotten? So let's say, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lalagay mo, ano ang law on the violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Bigyan natin ng mga examples, halimbawa, dito sa sa RA 3019.
Ano yung mga prohibited acts? Halimbawa, receiving gifts or material benefits for government contracts or permits. Kung di ako nagkakamali, yan po ang isang paratang. Pagtatanggap ng ng pera di umano na nanggaling daw sa mga pogo o ano yung isa, pogo ba, tapos merong parang allegation on other illegal activity. O sabihin na natin na pogo, tumanggap siya sa pogo. Unang-una, ah, kailangan patunayan na yung pagtatanggap ay illegal. O, halimbawa, wala ka namang pagmamay-ari na pogo. Okay. Number two, mayroon ka bang ginawang desisyon para magkaroon ng permit yung pogo na yon? Mayroon ka bang ikaw ba ang nag-grant ng permit para sa pogo? Nakatanggap ka ba ng pera para bigyan sila ng permit? But wait, yung pagbibigay ba ng permit, is that an illegal act? Hindi naman necessarily so. Yung pagtatanggap could possibly be an illegal act. So kailangan mapatunayan yun. So, kailangan, yun yung, kung may statement of ultimate facts doon sa pagtatanggap na yun, kailangan mayroon silang pagpapakita in relation doon sa alleged pagtatanggap ng pera. Kung wala, nasa ng ultimate facts? Which is the reason why hindi nga nila masabi na may increase doon sa wealth ni VP at hindi pa nila napapakita yung pruweba ng wealth accumulation. Pero kaya nag-fishing expedition sila, naghahanap sila ng dokumento para maipakita na nag-increase yung kanyang assets bunga ng isang illegal activity. In other words, ang hinihingi dito na statement of ultimate facts is most of your case already. Kaya madali yung job ng Committee on Justice kung mayroon ngang statement of ultimate facts. Paano yun? Wala naman statement of ultimate facts. Statement of allegations lang. Sabi ni Winston, may privacy law about confidential funds. Okay, iba yung Bank Secrecy Act, iba ang confidential funds. Ang confidential funds ay ang rules dun sa pagdi-disburse nito o sa paggagastos nito ay nasa joint circular. Sandali, hanapin ko yung pangalan ng circular na yun. Memorandum circular siya. I forgot the number. Sandali lang po. On confidential and intelligence funds. SCOA DBM Joint Circular number 2015-01. Okay. Yun po ang ang rule, nakalagay diyan ang rules kung paano ginagastos, kung paano or saan allowed yung gastos, ano yung pruweba or liquidation noon na pwedeng tanggapin ng COA. At sumunod naman si VP doon sa kanyang sa liquidation na yon. Ngunit ginagawa ng issue ito ng mga mambabatas natin bunga nga ng kanilang pagtatanong sa Committee on Good Governance. Sabi ni April, basta ang ombudsman about VP, mabilis talaga ang kilos, parang si Flash. Pero about corruption, mabagal pa sa pagong. Hi kay Gen X. Thank you kay Sleep Spell. Maraming salamat po. Magandang gabi din po, ma'am. Thank you kay Rai Rai. At uli, kay Sleep Spell. Thank you very much. Sino pa ba? Thank you kay Rai Rai uli. Uy, ang dami. At saka kay CTM. Thank you very much. Kay, dami Number 1 ngayon si Rai Rai. Sabi ni Arl, ngayon lang natin alam na ang akusado na ang dapat magpresenta ng ebidensya only in the Philippines. Well, hindi naman, pero ang difference is that sa ibang bansa, mabilisan yung pag-question ng sufficiency ng grave abuse, kumbaga. Mr. Natural says, kung si PRD presidente, baka nakasuhan niya na ng economic sabotage, yung mga nagtaas ng presyo ng petrolyo. Totoo naman po yun, pero deregulated kasi siya . So ang problema dito talaga is yung monitoring ng Department of Energy at yung hesitation ng Pangulo ngayon sa kanyang paghawak sa mga ito. Halimbawa, base doon sa Oil Deregulation Act, maaari at saka sa saligang batas, pwedeng mag-take over ang Pangulo doon sa isang negosyo that is imbued with public interest o such as but not limited to itong mga retail sales ng petrolyo and petroleum products.
hindi nila ginagawa, hindi sila nananakot dito sa mga sa mga halos walang konsyensyang pagtataas ng presyo ng langis. At some point, pwede mong sabihin na, o sige, in anticipation, tinataasan namin yung presyo kasi paano kami bibili ng mas expensive na petroleum kung hindi namin tataasan ng presyo ngayon. Unfortunately, that is unfair to the public. Bakit ang publiko pa ang gagastos para dun sa ipupuhunan ninyo sa pagbili ninyo ng petrolyo? Diba? Kaya nyo nga pinasok yan eh. Kailangan ma-ride out ninyo yung ups and downs ng negosyo. Pag nagiging mahal, you will absorb the loss. Bakit ipapasa nyo yan sa sa publiko in a manner that actually devastates the economy? So, unfortunately, imbis na sabihin ng presidente, pag hindi kayo mag-take over kayo dyan, kami dyan, walang ganun eh. Unlike yung si Presidente Duterte, nung panahon na, na sobra-sobra yung pagtataas ng presyo ng tubig. Again, another imbued with public interest. Sabi ni Pangulong Duterte, pag hindi kayo nagtino, kaliwat kanan ang pasa ninyo sa inyong problema dito sa publiko, hindi dapat ang publiko nag-a-absorb ng mga business losses ninyo. Kayong mag-absorb niyan, pati ba naman taxes, pati ba naman pag nag-fluctuate ang peso to dollar rate at naaapektuhan daw ang kanilang mga utang in dollars, papasa pa nila yan sa publiko. So, sa tindi ng takot ng mga may hawak ng billings natin sa tubig, hindi sila talaga nagtaas ng presyo. Pwede sanang gawin yan ni Presidente Marcos doon sa mga retailers ng petrolyo, pero hindi, imbis na gawin niya yon, o imbis na sabihin niya na, teka muna, parang ang taas yata ng tinaas ng presyo ninyo, hindi na makatarungan. Aba, ang sinabi ng Pangulo ay okay lang ang lahat, normal na normal. Mariosep. Ito naman sabi ni John Carlo, lagi nilang sinasabi malakas ebidensya against VP pero need nila magsubpoena. So it all boils down na wala pala silang solid na evidence. They're trying to get away with it. Kumbaga, tinitignan nila kung mapapapayag nila, kumbaga kaya nila. Kasi alam nila that it stands on what we call shaky legal grounds. So, at alam nila na para ma-enforce against their order, an enforcement against their order will require the order of this coming from a high court, in this case, the Supreme Court. So, kumbaga, they still enjoy the regularity or the presumption of regularity. Mag-order sila, the presumption is that order is legal until a court declares it otherwise. So, pinagsasamantalahan nila yon. And sometimes that goes by the name of abuse of power or abuse of right. Ermi says, na-consolidate po ba ang third or fourth impeachment? Hindi po. You're talking about impeachment complaints, not impeachments, because impeachment is a process. So is it possible na 2 impeachment complaints ang tinatakol ng HOR ngayon? Yes po. Hindi nila kinonsolidate, but it is not necessary because most of the allegations are the same. So di po ba dapat isang impeachment complaint lang per year? No. Ang sabi ng Korte Suprema, only 1 impeachment process per year. So, pwede ang consolidation. Sabi ni Gabster, ano po yung role ng OMB para makuha nila yung phishing nila? OMB ang may hawak ng salin. Sabi ni Ernie, ay nabasa ko na pala yan. Sabi ni Kid, in short, PI lang ni PRD noon sa mga water concessionaires, hindi sila nagtaas. Etong si Vicky lang ang pagtataas ng oil, water, electricity, palibasa, hindi siya nakaranas ng hira. Totoo yan. Walang empathy, kumbaga. Sabi ni Chelay, okay lang po kasi tumaas din po kasi ang VAT, kaya hindi pipigilan ng gobyerno na magtaas ang price ng oil. May point ka dyan. Thank you uli kay Rai Rai. Maraming salamat po sa inyo. Okay. May effect po ba sa impeachment yung pagpalit ng tao sa AMLAC? Opo, meron talaga kasi discretion ng executive director ng AMLAC. Halimbawa, nakikita nila lahat ng mga bank records, maaari sila rin mag-monitor ng mga yon. They cannot just give it out, kasama yon sa secrecy of bank records. Pero it might be easier for them to deliver intel. Or pwedeng ang gawin nila is ipilit nila allegedly
yung pwede nilang certify yung mga dokumentong allegedly hawak ni Trillanes na allegedly galing sa AMLAC, mga ganon. Even if AMLAC itself, sinasabi na those documents don't exist. Malay nyo, biglang tumambling yan. Sabi ni Kid, literal na kulang sa energy ang mga taga-Department of Energy. Need yata nila mag-multivitamins at iwasan munang magpangag para tama ang pag-igrobe. Sabi ni Wenwen, sa tingin nyo ba may connivance ang Big Three sa pricing nila? Hindi ko alam, but they as retailers, as companies imbued with public interest, businesses imbued with public interest, pag pinatawag sila, they must explain. Hindi sila nag-i-explain. Ang issue dito ay yung Oil Deregulation Act. Ibig sabihin kasi they can set their own pricing. But the DOE has input. So in this case nga, malaki ang role ng petrolyo sa krisis nga. So everything is a downstream industry. So pwedeng sabihin ng presidente, teka muna, wag muna kayong magtaas ng presyo, and they can be compelled to absorb certain losses in the public interest. So dito, i-explain nila kung bakit ganyang kalaki because everybody suffers. So hindi natin alam kung may connivance o because connivance is an act between different parties. What if hindi sila nag-usap pero nagtaasan lang sila talaga ng presyo kasi nakakita sila ng pagkakataon? Likewise, sa electricity, daming patong ng mga extra fees. Imagine kung ano-anong mga fees. As a consumer, dapat ang babayaran lang yung konsumo at tax, hindi dapat yung extra fees. Pati yung income tax, hindi dapat yan ipinapasa. So, pero mayroong ilang mga energy generating businesses na nagpapasa ng income tax sa mga consumers. Kaya nga mahalaga na may kompetisyon. Kaya dapat tinatrabaho yung mga renewables. Pero binabalanse din kasi depende sa klase ng renewables. Kinakabahan na ang economic team ni PBBM kasi after ng excise tax, VAT removal naman ang clamor. Mahirapan sila ngayon mag-raise talaga ng revenue. Sabi ni PJ, ako ang sinisisi ko ngayon ay ang AFP sa lahat ng nangyayari. Kasi tanggal na yang si Marcos kung mag-withdraw sila ng support. Kaso puro sila, lalo na yung mga namumuno ng AFP. Sabi ni Kuya Nick, paano po kung nailabas sa committee hearing yung mga beneficiary ng confidential funds, yung mga member ng Committee on Justice are well-known na makakaliwa po. Paano po yun? Sir, hindi ko alam po kung ano yung ibig sabihin ng katanungan na paano po. What are you asking me? Diba? How, what? How will, what? Who will, what, how? What is paano po yun? Paano ang ano? Paano ang gagawin? Sinong gagawa? Who are you asking and what are you asking? Pasensya na po ha, kasi sanay ako sumagot ng katanungan na specific. Huwag niyo akong tatanungin na napakalawak, makakarinig lang po talaga kayo ng ano yun, which one, what are you asking me? Hindi po ako galit, but I need specific questions. Sabi ni Mr. Natural, state capture na po talaga ang Pinas. Regulatory capture, opo. Ang Supreme Court can do something, sabi ni Love Forsaken. Well, if the case is brought to them, wala pa sa ngayon na kaso. Sabi ni SP, ngayon lang ako nakatagpo ng gobyerno sa tanang buhay ko na harap-harapan yung panloloko ng Congress. Sabi ni It's Fudge, mataas talaga ang presyo sa market lalo na these companies buy oil in US dollars tapos ang baba ng value ng pera natin compared to USD. Tumaas din dito sa Canada kahit may oil naman kaso grabe sa Pinas. Sabi ni Bakute, oportunista, simple. Sabi ni Busy Bees, nakakainis si Attorney Barry, may interview po siya sa DZMM
at inispin daw ng kampo ni VP Sara mag-trial daw ang House na dapat sa Senate at tatakbo daw sa Supreme Court para mapigilan na naman ang impeachment. Well, that possibility is correct, diba? But the spin, hindi naman ako agree na may spin kasi self-evident ang nakikita natin na ginagawa ng Kongreso. So, and anyway, he's expressing an opinion. Saan si Suki? Suk! Ang nandito? Okay. Sabi ni... Kayang-kaya nyo naman tapatan yan. So, pagka ganyan, naintindihan ko na syempre, hindi tayo agree dun sa kanyang opinion. So, what do you do pagka kontra sa opinion ninyo, yung opinion ng ibang tao? Maglalabas kayo ng opinion nyo. Suk! Nandyan ba? Ay, baka nagpunta sa kabila. Sabi ni Chelay, posible din kayang hinayaan ng government ang pagtaas ng oil dahil sa VAT, especially need ng government ng funds sa HOR, lalong nagpahayag ang NUP ng dissatisfaction sa paglalabas ng funds. I suppose it's possible, oo. Good morning, Ian Paul. Thank you very much for the heart me. Thank you, Miss Marichu. Kay Ian uli, thank you very much. Hi kay Tonet Custodio Hambalos Madera. Sabi ni Gabester, yung mga kalaban ni VPISD ang galing magpalabas na as if mali ang tumakbo sa Supreme Court. Iyan, tama. Sinabi nga yan ni Attorney Mike. They talk about it as though yung pag-umakyat ka sa Korte Suprema mali yun. Of course not. In fact, yung co-chair or parang deputy chair, vice chair ng Committee on Justice, sinabi niya, ito nga yung nakakapagtaka daw dahil hindi pumunta si VP Inday samantalang pinaglaban daw niya yung due process niya. Itong due process daw yung makikita doon sa Committee on Justice. Pero hindi na naman ako sang-ayon sa opinion na yon. Paano hindi naman kinover. Sinabi ng Korte Suprema na ito yung mga gagawin, ito yung proseso. Whether it's the 1/3 vote or not, kailangan dumaan sa Committee on Justice. Pero wala naman pagtutukoy doon sa desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus HOR kung ano ang pagpapatakbo diyan. Hindi nga naging issue yung rules ng 19th Congress in the conduct of the hearings ng Committee on Justice. And what is wrong with going to the Supreme Court? Diba? What is wrong with that? Ayaw nilang pumunta sa Korte Suprema si VP Inday because it is a fair fight there. Pag akyat doon, patas sila. Ang ilalaban nila yung validity o yung tama, kung ano yung actions nila, ipaglaban nila na tama yung mga actions nila. Sabi ni Chris, yung distribution ng 3K fuel subsidy dito sa Ilocos na bash. Present kasi si Kong at saka yung LGU officials. Tapos, ang headline ng mga local news, parang kay Kong galing yung subsidy. From DSWD through Congressman so-and-so, aga ng kampanya, politiko. Sa totoo lang, ang mali dito sa mga mambabatas natin, grabe yung binibigay nilang publicity kay VP Inday. Ginagawa pa nilang underdog, kaya dumadami yung kakampi niya. Tapos, they don't even look good while they're doing it. Nagkakaroon ng publicity yung mga mambabatas natin, pero hindi maganda yung publicity na nakukuha nila. Kung tatakbo sila, baka kawawa lang sila in the long run. Thank you uli kay Marichu at saka kay Ian. Sabi ni Strictly, ganyan dyan sa HOR at sa Committee on Justice. Iga-gaslight ka sa tamang proseso dahil di akma sa gusto nilang mangyari. Papanggap pa na they are seeking the truth when they are just seeking unjust punishment kay VP. Wow. Tsaka tayo. Di ba pwedeng i-subsidize ang presyo ng langis? Pwede. Sabi niya, wala na talagang pondo. Mas madali para sa kanila na ipamigay bilang ayuda kasi, number one, pag subsidy, lahat mag-benefit. Pero wala silang
epal opportunity. Hindi nakikita eh. Pag sinubsidize nyo, papasok yun dun sa presyo ng langis, hindi naman nalalagay dun sa pump na, o galing to kay Congressman so and so. That's number one. Number two, yung liquidation kasi ng ayuda, mas conducive sa gusto nilang outcome. Sabi ni Chelay, napaka-coincidence lang din po na ang government ang nag-start ng panic para sa pagtaas ng presyo sa lahat ng pwedeng tumaas din ang VAT. Tapos ang priority ng HOR is impeachment. Parang may mali talaga. Good. Hi kay Rio. Mayroon po bang akong nakaligtaan na katanungan dito sa TikTok? Tap naman po dyan dun sa para dun sa like. Salamat po. Hi kay Ja. Sabi ni Bernie, tama po kayo. The more they try to ruin VPIS, the more support she gets. Utar says, kung iha-highlight po natin, ano po ba dapat bantayan dito sa impeachment? Fishing expedition, Sal and Madriag. Nawala na po ba mga MG Piatos? Pag nalampasan na ito ni VP, makakahinga na tayo ng maluwag. Actually, lahat. Kasi, unang-una, hindi ba yan ang pinaglalaban ni VP? Kailangan may due process. Hindi pwedeng sabihin ng Congress, ito yung rules namin, sumunod kayo. Kailangan yung rules at yung pag-enforce nila ng kanilang rules at procedure ay naaangkop sa karapatan na nakalahad sa saligang batas. So kung kunwari may right to due process si VP Inday, pwede siyang mag-insist na sundan yung procedure at sundan yung saligang batas. So kung ang trial ay hinohold dun sa Senado, hindi nagkakaroon ng trial, evaluation lang ang Committee on Justice dyan. At trial, kaya nila sinasabing nagkakaroon ng trial dun sa Committee on Justice ay dahil mayroong compulsory processes, iyang mga mga subpoena duces tecum, at yung gusto nilang mag-question ng mga witnesses pero wala silang proteksyon. Hindi pwedeng mag-object yung mga abogado, hindi pwedeng mag-question din yung panig ni VP Inday. So, kailangan respetuhin nila yon. So minsan kasi may disconnect eh. Ang sinasabi ng defense, you can't conduct a trial pero hindi na itatawid. Na nagko-conduct na kayo ng trial kasi sinasabi ninyo na magki-question kayo ng mga witnesses, may compulsory processes pa po kayo. Pwedeng clarificatory yung questions. Pero at what point can you say na hindi ano yung mechanism na pwedeng gamitin ng mga lawyers para maprotektahan yung karapatan ng kliyente nila? Now, may nagsasabi na dati naman nung nung kay May Lucereno, supposedly, yung nung si Chief Justice May Lucereno, ang pinapa-impeach, umabot yan sa Committee on Justice. At hindi pumunta si Chief Justice Sereno, pero may pumunta ng mga justices at sumagot sila ng mga katanungan na nanggagaling sa mga mambabatas. So, hindi naman nagpadala ng representante si then Chief Justice May Lucereno para maprotektahan ang karapatan niya. So, hindi pwedeng sabihin, kunwari, kung mag-argue yung House na dati naman naming ginagawa ito, pwede namang sabihin ng defense, sige, let's let the Supreme Court sort this out. Kasi para sa amin, kailangan may mekanismo para hindi ma-defeat yung karapatan ni VP pag nakaupo na siya doon. Kung mayroong mga abogado na hindi nag-question ng ganon sa mga kliyente nila in previous impeachment proceedings, hindi po yan problema ni VP. Okay. Tap naman po dyan mga TikTokers. So bago tayo magpatuloy, wag po nating kakalimutan like, share, follow, and subscribe po.